Ganito nga pala karami ang huli namin kanina dahil dumating nga si Ate Cassie dito sa bahay, kaya naman madilim pa lamang ay pumalaot na nga kaming dalawa ni Buyo. Nakahuli nga rin ng tatay ng isang banyerang hipon pati nga ng biya sa may tabing baybay mga mare dahil nag-aahunan na naman nga sila dahil sa masamang tubig. So ay na nga mga mare, dumating nga pala si Ate Cassie nung Biyernes dito sa bahay, kaya naman sabi ni Buyo kay maaga nga daw kaming papalaot. Ito nga pala yung video nung dumating si Ate Cassie at natutulog nga si Storm ng mga oras na yan at si Ate Megan naman ay nasa church. Hindi ko lang nabidyohan mga mare, pero nung dumating nga si Ate Megan ay niyapos nga niya si Ate Cassie na para bang miss na miss niya. Nyos kaday. Ano ba naman ay 2 weeks nga hindi nakauwi si Ate Cassie dito sa bahay mga mare dahil nga sa bagyong Inday. Tapos ibang lakas nga ng habagat kaya nga hindi siya nasundo ni Buyo. Naggawa nga rin daw sila ng project sa school at Sabado at Linggo nga lang nila yung nagagawa mga mare, kaya naman ngayon nga lang siya nagkaroon ng time para makauwi. Tawang-tawa nga kami dito kay Storm mga mare dahil talaga namang habol ng habol sa kanyang ate at talaga naman nagpapapansin. Sa mga hindi nga nakakaalam, si Ate Cassie nga pala ay grade 11 at si Ate Megan naman ay grade 8. Tawang-tawa nga kami kay Storm dyan mga mare dahil papansin nga siya sa kanyang ate at kada kukunin nga siya ni Megan ay iyak nga ho ng iyak. Pinagkakatuwaan pa nga ni Ate Cassie at ni Ate Megan si Storm, kaya naman ayan at lamog na nga ang baby niya. Ano ba naman, sa tuwing kukunin nga ni Ate Megan si Storm sa kanyang ate ay talaga namang iyak ng iyak dahil gusto nga akong sumama kay Ate Cassie palabas. 6 na buwan pa nga lang si Storm mga mare, pero tingnan nyo naman ang kanyang isip at parang 1 taon na agadan. Kinabukasan naman mga mare, alas 4 pa nga lang ng madaling araw ay ginising na nga ako ni Buyok dahil maaga nga daw kaming papalaot ngayon. Kaya naman pala nagpabili sa akin si Buyok ng headlight mga mare dahil mag-iipon nga raw siya ng mga similya sa gabi. Mas madali daw kasing nahuhuli ang mga similya ng tilapia sa gabi kaysa nga daw sa araw. Mag-aalas 5 na nga pala ng umaga ng mga oras na yan mga mare at maglulunday nga lang kami ni Buyok papunta doon sa aming cage. Malapit lang kasi iyon dito sa aming nayon at doon nga lang po iyon sa bandang dulo. Ilang araw na nga pala siyang maraming nahuhuling hipon mga mare dahil sigurado sa masamang tubig na naman. Kaso nga lang mga mare, hindi ko nga ho nabibidyohan dahil hindi nga ako nakakasama sa kanya. Siguro mga 3 araw na nga ho akong hindi nakakasama kay Buyok sa pagpalaot, kaya hindi ko nga ho nakita kung paano nga niya ikinabit itong nursery. Nga hong mga nakikita niyong mga tatalon-talon sa ibabaw ng lambat mga mare ay mga hipon at mga similya ng tilapia. Kaya nga nakabili si Buyok ng nursery noong nakaraang araw mga mare dahil dyan nga daw po niya iipunin yung mga similya ng tilapia na mahuhuli niya. Bangkapal daw po kasi ng similya ng tilapia ngayon mga mare, kaya naman nag-aarimuhan na nga si Buyok na makaipon. Halo-halo na nga yung mga similya ng tilapia na nahuhuli ni Buyok mga mare, yung iba-iba nga peking tilapia tapos meron din naman mga tunay. Ang ibig ko po palang sabihin sa peking tilapia mga mare, yun po yung mga similya ng arroyo, dugong at yung mga tiger po na tilapia. Ay hindi naman po kasi yun ang inaalagaan namin sa loob ng aming cage mga mare dahil yun po ay napakamura lamang at minsan ay wala nga hong presyo. Kaya naman mga mare, pinipilian na nga lang po niya at yung mga tunay nga lang po ang iniipon namin sa aming cage at kinukuha namin, yung mga peke naman ay pinapakawalan na nga lang po namin para naman syempre dumami pa nga po sila. Ganyan nga ho, kaliliit na butas yung lambat na binili ni Buyok mga mare para hindi na nga daw humakawala yung medyo maliliit na similya. Napakarami na nga agad niyang naiipon mga mare, kaso nga lang napagkakaliit pa nga ho nung iba, pero sabi nga sa akin ni Buyok yung medyo malalaki nga daw nasa bandang ilalim. Mabilis naman maglakihan ng isda ngayon mga mare dahil bandami nga nilang pagkain sa dagat, kaya naman mabilis nga din silang maililipat ng cage. Pinili na nga rin ni Buyok yung hipon mga mare dahil yan nga yung uulamin namin mamaya. Sobrang dami nga ng similya ng tilapia mga mare, pati nga rito sa labas ng nursery ni Buyok ay bandami nga rin, kaya ayan at sinalo ko na nga. Kaso nga lang mga mare, dapat pala ibang bilis mo rin kumilos sa pagsalok dahil bambibilis nga din daw magsikilos ng mga similya ng tilapia. Ilang ulit nga ako ng pagsalok pero wala man lang nga ako kahit isang nahuli, pero bandami ko namang nakikita. Bakit kayo? Medyo maliwanag na nga no mga oras na yan at papalabas na nga rin si Haring Araw mga mare at grabe na pagkakarami nga ho naming nakitang similya ng tilapia na nag-i-schooling. Yes mga mare, schooling nga ang tawag sa mga isda na naglalanguyan ng sama-sama. Lumalangoy nga sila ng sama-sama sa iisang direksyon ng sabay-sabay. Kaya naman pala nakikita ko yung tubig na parang kumukulo tapos bandami nga ho naglulundagan ng mga isda, kaya sabi nga ni Buyo kay ibababa na nga daw niya agad yung takip ng kanyang nursery para doon nga daw magpasukan. Kaso nga lang ay hindi na po namin inabutan yung mga isda at bang bibilis nga hong magsilangoy at para mga bulang bigla na laang nawala. Pero kung inabutan nga daw namin iyon ay napakaswerte nga daw namin dahil nasa 100,000 nga daw ang grupo ng mga isda na lumalangoy kapag kagayon. Mag-aangat pa nga sana kami ng takip ng aming cage mga mare, pero naisip nga ni Buyok na sa ibang araw na nga lang daw dahil sasalok pa nga daw kami ng Skylab doon sa laot. Bali dito na nga pala kami sumakay sa malaking bangka mga mare dahil medyo malayo nga ang aming Skylab at baka mapagod nga kami kapag kami ay nanagwan. Bandami ngang water lily ng aming Skylab pero hindi na nga tinanggal ni Buyok
umiiyak mga mare dahil matatagalan pa nga raw kami. Yan nga palang kawayan na nasa taas ng aming Skylab mga mare, yan nga pala yung palatandaan ko kung gaano kataas yung tubig noon. Hindi na nga tinanggal ni Buyok para nga daw pag lumaki ulit ang tubig hindi na nga daw niya lalagyan ng kawayan doon sa taas. Ilang pirasong patay na igat nga ang nakita namin dito sa loob ng aming Skylab mga mare. At nakita ko nga rin sa post ng isang vlogger noong nakaraang araw na marami nga rin daw igat na nagkamatay sa harapan ng kanilang barangay. Ano na naman kaya ang dahilan at nagkakamatay yan Wow. Dami. Ganyan nga pala karami ang huli ng aming Skylab mga mare at ipapadala nga namin yan kay Ate Cassie dahil sila nga ay bihira nga lang makakain ng isda doon. Binibili pa kasi nila ang isda doon dahil malayo nga sila sa dagat mga mare at medyo malapit na nga ho sila sa bundok. Nakakatuwa nga itong mga huli naming tilapia dahil puro tunay at wala man lang nga hong kapeke-peke or yung mga gloria. Bang lalaki at bang tataba pa nga ng mga huli naming kanduli at bang sarap nga ho niyang sabawan. Naalala ko tuloy si Buyok nung naglaga ng kanduli na maraming luya at saka paminta. Naku po, napagkakasarap. Marami ngang hindi kumakain ng isdang iyan dito sa isla dahil napagkakalansa raw, pero para sa akin depende naman yan sa pagluluto. Kung basta mo nga lang iluluto yan, banglansa talaga yan, pero kung dadamihan mo nga ang luya, tsaka paminta, tsaka tatanggalin mo nga yung lansa ng isda, bang sarap nga ho yan. Dahil madilim pa nga nung umalis kami sa bahay, kaya naman nagutom na nga ako, kaya naman ayan at kinain ko na nga yung baon na tinapay ni Buyok. Sabi ko nga kay Buyok mga mare, hindi talaga ako pwedeng umalis ng bahay nang hindi kumakain or hindi man lang nagkakape dahil bandali ko nga akong magutom. Yun ba namang supsupan ka ni Storm magdamag, hindi ka ba magugutoman Nag-iwan nga si Buyok ng similya na mamali at 2 tilapia mga mare dahil yan nga daw yung bantay ng aming Skylab para nga daw maengganyo pa yung iba na pumasok. Tapos yung mga huli naman namin na similya ng tilapia ilalagay nga ulit ni Buyok doon sa loob ng aming cage para lumalaki pa nga daw. Bang sarap talagang pumalaot kapag ka madilim-dilim pa mga mare dahil hindi nga kami inaabutan ng matinding sikat ng araw. Pagkarating naman namin sa bahay, nadatnan nga namin ng tatay na namimili nga ng mga biya doon sa mga nahuli nga niyang hipon sa baybay. Diyos ko mga mare, nag-aahunan na naman nga ang mga hipon, pati nga rin yung mga maliliit na biya sa baybay at dahil nga yun sa masamang tubig. Halos isang banyera nga ang huli niyang hipon, talaga namang napagkakarami at sabi nga namin anong gagawin namin dyan pagkakarami di yata namin yung mauubos. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to at kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and I see you in my next vlog. Bye!